Sa baryo ng Talahib, may isang batang nagngangalang Ambo. 12 taong gulang siya, kilala sa pagiging mabilis mag-isip at matalas ang dila. Ngunit, sa kabila ng kanyang talino, si Ambo ay may malaking kapintasan, hindi siya marunong gumalang. Ano ba, Lola? Lagi na lang kayong sermon ng sermon, sigaw ni Ambo habang hinahatak ang bisikleta mula sa gilid ng kanilang bahay. Kung may problema kayo sa akin, aba, kayo na kaya ang magbisikleta. Napailing ang kanyang lola, ngunit hindi na sumagot. Sa tuwing makakasalubong niya ang matatanda sa daan, madalas siyang umiirap o nagpapakita ng kawalang interes. Wala akong oras para makinig sa mga walang kwentang payo, minsang sabi niya sa isang matandang maglalako ng kakanin. Isang hapon, habang paalis si Ambo sakay ng kanyang bisikleta, nadaan siya sa masukal na bahagi ng gubat na hindi niya karaniwang pinupuntahan. Doon niya nakitang nakaupo sa tabi ng isang matandang babae, nakasuot ng kupas na saya at may dalang lumang basket. Mukhang pagod ito. Batang lalaki, wika ng matanda, maaari mo ba akong tulungan? Napakahirap ng buhatin ang aking basket. Napairap si Ambo at sumagot, iano naman kung mabigat. Di bitbitin niyo. Hindi naman ako alila. Tumalikod siya at nagmadaling umalis sakay ng bisikleta. Pero ilang metro pa lamang ang layo, biglang nawala ang liwanag sa paligid. Ang hangin ay naging malamig at nakarinig siya ng mga kalusko sa kanyang likuran. Nang lingunin niya, nagulat siya, ang matanda ay biglang nasa harapan niya. Ngayon ay nakatayo itong matikas, ang buhok nito ay tila umaalab, at ang tinig nito ay naging malalim at malamig. Ambo, wika ng matanda, hindi mo ba alam kung sino ang iyong kinakalaban? Ako si Diwata Manikban, ang tagapangalaga ng kabubatang ito. At ang asal mong walang galang ay matagal ko nang napapansin. Nanginig si Ambo, ngunit bago pa siya makatakbo, tinuro siya ng diwata. Biglang tumigas ang kanyang katawan, at ang kanyang mga paa ay nagsimulang mag-ugat sa lupa. Parurusahan kita, sabi ng diwata, hanggat hindi mo natututunang igalang ang mga nakatatanda. Pagdilat ng mata ni Ambo, nakita niya ang kanyang sarili sa anyong puno. Ang kanyang mga braso ay naging mga sanga, at ang kanyang mga paa ay naging malalaking ugat na nakabaon sa lupa. Ang paligid ay biglang naging tahimik, ngunit naririnig niya ang mga yapak ng mga tao sa malayo. Lumipas ang araw, linggo, at buwan. Habang puno, naririnig ni Ambo ang usapan ng mga dumaraan. Narinig niya ang kanyang nanay na umiiyak, ang kanyang lola na nagdadasal, at ang iba pang matatanda sa baryo na nag-uusap tungkol sa kanya. Sayang si Ambo, sabi ng isa, napakatalino sana, pero hindi natutong gumalang. Nang sumapit ang isang gabi ng kabilugan ng buwan, muling lumitaw ang diwata. Ambo, sabi nito, ano ang natutunan mo sa iyong pagkakabilanggo bilang puno? Patawad po, sagot ni Ambo, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Naintindihan ko na ang respeto ay dapat binibigay sa lahat, lalo na sa mga nakatatanda. Ang kanilang payo ay galing sa karanasan, at ang kanilang pagmamahal ay hindi ko pinahalagahan. Ngumiti ang diwata at tinapik ang puno. Unti-unting bumalik si Ambo sa kanyang dating anyo. Ngunit bago siya umalis, iniwan ng diwata ang huling paalala. Ang galang ay hindi hinihingi, kundi kusang binibigay. Kung muli mong malilimutan ang aral na ito, babalik ka sa pagiging puno, at sa pagkakataong iyon, wala nang babaligtad sa sumpa. Pagbalik sa baryo, nagbago si Ambo. Siya ang unang bumabati sa matatanda. Siya'y laging tumutulong sa kanyang lola at masunurin sa kanyang nanay. Ang kanyang pagiging magalang ay hindi napansin lamang ng mga tao, naging inspirasyon ito sa iba pang kabataan sa baryo. At sa kagubatan, naroon pa rin ang lumang puno. Tahimik at tila bantay ng baryo, paalala ng aral na natutunan ni Ambo sa kamay ng diwata. Maraming salamat po sa panunood. At samahan niyo po ako sa mga susunod pang kwento.